Alam nyo, inipit ko yung NBI kasi talagang gusto ko makausap kayo. Ginawa ko ang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala at awa ng Diyos sa inyong lahat. Alam niyo po ang isang pupulong daw ang pagsasama-sama ng mga tao kapag ka ang ating intensyon ay para sa ikabubuti ng lahat. Ito daw po ay pinagpapala ng Panginoon Diyos. Maging anuman ang religion natin, Muslim, Katoliko, Kristiyano, Jew, napakainam po na iunahin natin yung takot natin sa Diyos bago yung takot sa batas ng tao. Dahil ang morality po ay napakahalaga sa usapin ng ating talakayan. Sapagkat sa akin pong ilang araw po na pag-aaral patungkol po dito sa kaso na to, alam niyo po, hindi po magsisinungaling ang mga datos na talagang problema na po talaga ang sexual harassment. Ito po ay matagal nang nangyayari. At ito po ay may mga batas po tayo na masasabi po nating nung panahon na yun, katanggap-tanggap pa. Pero sa panahon na ngayon, hindi na katanggap-tanggap. Kasi katulad po nung binanggit ni Senator Joel Villanueva, nagsaliksik po ang aking opisina, nakita po namin doon na parang merong diskriminasyon pagdating sa mga lalaki. Dahil ang sinasabi po noong batas, pagdating sa lalaki, parang walang rape, parang nakakalungkot po yun. Siguro sa panahon po dati, may ganun tayong tingin, no, na macho yung lalaki, sobrang macho yung lalaki. Kaya niya lahat. Opo. Meron lang po akong ma-share sa inyo kung sasang-ayon po kayo. Kung hindi po kayo sasang-ayon, ako po ay inyo pong bilang kayo po ay resource speakers, kami po ang matututo po sa inyo, kami po ang hihingi ng mga opinion ninyo, kami po ang makikinig sa inyo, at kami po ang susunod sa inyo para kami po ay makapaglinang ng mga bagong batas para yung ating po mga kababayan, yung kanilang insecurity ay mawala. Kasi alam nyo, ang batas natin dapat progressive, hindi dapat nai-stuck lang. Mahirap po 'yon. Kaya po tayo may mga senador, meron tayong mga mambabatas para yung mga batas po ay nakakahabol sa pangangailangan ng tao. At yun po yung ating pag-uusapan na ngayon. Tandaan po natin, hindi po kami mga huwes. Hindi po hukuman nito. Hindi po kami pwedeng magsabi dito kung sino ang guilty o kung sino ang masasabi natin na nagkaroon. Hindi po namin papel yun. Ang papel po namin, makipagtulungan po sa inyo na mga aming panauhin at ang mga katulad po ni Ginoong Nino Mulak na wala po kaming sinasabi. Nandito po ba ang ating mga inirereklamo? Nandito po ba? Magandang umaga, Mr. Chair. Andito po sila. Sir, ito po. Hindi po, sir. Ayun. Ay, boss. Alam nyo, gusto ko po kayong ipaalam sa taong bayan na masaya po kami na dumating po kayo. Noong una pong pagdinig, medyo humingi din po kami ng pasensya kung medyo kami ay na-offend ng konti sa hindi po nyo pagdating. Pero masaya po kami at dumating po kayo at gusto po naming ipaalam sa inyo na kayo po ay protektado talaga ng batas. Alam nyo, inipit ko yung NBI kasi talagang gusto ko makausap kayo. Ginawa ko ang lahat. Pero talagang ang proseso kailangan natin sundin. At katulad din po ngayon, sana kung ginawa nyo po kaagad sana na pumunta kayo, hindi po sana lumaki. Alam nyo, ang ganitong bagay, nakakatulong po kayo pareho. Kayo po na inirereklamo at ang nagrereklamo sa amin.
sa amin. Hindi naman po ito korte eh. Ito po ay gusto lang namin matuto po sa ganap na ito. At sa ganap na ito, nakita po namin na meron talaga sa mga batas po nating malaking kakulangan. At maraming salamat po. Hindi po namin kayo pipilitin na magsalita. Hindi po ito husgado na kailangan nyo magsalita pagka meron pong tinanong sa inyo at ayaw nyo pong sagutin ng publicly, pwede nyo pong sabihin sa amin na executive session. Igagawin po natin executive. Puproteksyonan po namin ang inyong karapatan dito. Katulad po ng pagpoprotect sa inyo ng ating mga law enforcement. Opo, huwag po kayong mag-alala na baka ipitin namin kayo. Hindi po. Wala pong gano'n. Sa ngayon nga po ay masasabi kong matagumpay na po ito sapagkat meron na po kaming panukalang batas na i-file kanina lang po nag-file kami. Ayan. Ito po, maganda po ito. Total, nandito yung ating mga battery of lawyers. Ayan, makatulad po ni Attorney Lorna Kapunan, ma'am, my friend. Opo. Ito po, kanina po, nag-file na po kami ng amyenda sa Republic Act number 8353. Ito po yon sa anti-rape law na dapat po sa pamamagitan ng pagsigurong mas gender responsive ang ating batas kung ang biktima ng sexual assault ay babae man o lalaki. Wala na pong pinipili. Kasi dati po, pagdating sa rape, wala daw rape sa lalaki. Yun po ang medyo may malungkot na ganap. Pero bago po yan, atin muna pong hihingin sa ating COMSEC na ipakilala po ang ating mga dayuhan, ating pong mga bisita para po atin pong maitanong sa ating mga lawyers kung ano po ang mga sa palagay po nila ang mga dapat nating amendahan at palakasin sa ating batas. Okay, maraming salamat po sa inyong pagdating. Pasensya lang po, nagbubulungan po kami ni Miss Mahinay sapagkat meron po kaming isang guest na inaasahan din. Hindi po nakarating. Ang nais po niya ay sa telepono lang. Kasi meron din po kasing ganitong ganap din. Hindi rin po tayo nag-uhusga, ha? Ito lang po isinangguni sa amin noong bata nung siya ay nagreklamo sa kapulisan, siya daw po ay pinagtawanan. Kaya yaan po sana ang mga tatanong natin kung ano po ba sa ngayon ang ating pagtanggap. Unahin ko na po muna yung ating mga doktor. Opo. Kayo na po. Sa panahon po ba ngayon, ano po ba ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa usapin ng dignidad? Ano po ba? Ang lalaki po ba okay lang sa kanya na siya ay maabuso o ano po ba? Ano po ba ang sitwasyon natin ngayon? Base po, Honorable Senator, sa aming experience sa National Center for Mental Health in terms of patients being as examined either sa WCPU po, the Women Child Protection Unit o sa aming outpatient section, talaga naman pong madalang ang magreklamo ang mga kalalakihan kaya sa mga kababaihan, lalo-lalo na po sa mga kabataan. No? Truly po, tama po kayo that stigma still plays a role in this situation. Not only for sexual abuse, sexual harassment, or sexual violence committed against a person, but sa pangkalahatan po yung epekto nito sa society. Katulad din po ng ating mental illness which has a kaakibat na stigma attached to it. No? However po, little by little po, with our efforts po to increase the mental literacy of the Philippines para aware po sila that these are hindi po tama, lalabag po sa rights nila na mangyari sa kanila yan. At ang consequence po nito ay talagang may kasama na po ang physical, mental, and emotional health ng tao. So we are trying to, the National Center for Mental Health po ay bukas po at saka may mga programa po kami at mga serbisyo na binibigay sa mga ganitong kaso po. Meron lang po akong gustong linawin doon, Dok.
Hindi po nagre-report yung mga lalaki dahil po ba nahihiya sila? Dahil yung kanilang pagiging macho ay ano po kaya sa palagay po ninyo? Meron po ba kayong mga nakausap na mga lalaki na matagal na panahon na hindi sila, tumahimik sila pero isang araw gusto nilang magsalita? Yung mga ganun po ba, Dok? Madalang na madalang po talaga, no? Sa ating society po. Sorry po, Dok. Kaya kilalanin ko lang po ang ating Senate President pro tempore, ang atin pong ginagalang Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Senator, magandang umaga po. Baka meron po kayong gusto. Sige po, Dok. Madalang na madalang po base sa aming eksperyensya na ang nagrereklamo po ay kalalakihan. No? However, ang issue po kasi dito hindi naman dapat hindi po gender kung hindi person that was inflicted of this trauma or this emotional problem na nangyari sa kanya. No, siguro po dahil lang po sa ating society, tama po kayo, isang pong factor 'yon na men are being ang image po kasi nila is yun nga po macho at pero sa ngayon po kasi sa ating economic standing, isa rin pong factor yon na they would refrain from complaining because of probably the fear of losing the gainful occupation or the job, no? Meron din pong factor na naka-involve po dyan na based on our judicial system na medyo mabagal po ang pag-atim nila ng justice at lalagay po sila sa alanganin. Yun po yung mga ibang factors na nasasabi po sa aming experience na kung bakit hindi po sila nagrereklamo. They will now enter into the hospital services because of their own personal battles with the trauma that they received. But seeking justice po for that is already parang hindi na po nila interesado, but what they are interested is how to move forward, to be better, no, to be mawala po yung mga symptoms brought about by this trauma. Salamat po, Dr. Noel B. Reyes. Opo, salamat po. May tanong lang po ako sa atin po kay Miss Rubilin Lumampaw. Siya po ang Chief Behavioral Science Division ng National Bureau of Investigation. Ganun din po yung tanong ko, Doktora, kahit po meron namang siguro wag na natin banggitin yung mga pangalan, ano po, pero meron po ba na mga lalaki din na nagrereklamo po bukod po sa anak po ng ating kapatid sa industriya? Meron po bang iba din na nagrereklamo din po ba? Good afternoon, Honorable Senator Padilla and Honorable Senator Estrada and all the ones present, the lawyers and the rest of the committee members. The Behavioral Science Division is mandated to screen and support our investigative units in terms of sexual violence, rape victims, victims of computer crimes, and the like. We also do forensic work and we are the only unit in the Philippines who does psychological autopsy. Okay, in our statistics po, more or less approximate 150 cases a year of bullying, sexual abuse, rape, and the like. We only get around 10%. Meron po nagrereklamo pero very minimal po when it comes to kalalakihan. So this is not new to us. This case, however, unti lang po talaga ang nagrereklamong kalalakihan. So that's kasi po meron pong nangyari na yung nag-report daw. Ano po ba ang polisiya? Halimbawa, lalaki yung nag-report kasi medyo na ano din po ako, naawa din ako dun sa bata nung nag-report na siya, tinawanan siya ng pulis. NBI po kayo ha, tinatanong ko lang po kung ano po ba ang polisiya natin sa pagtanggap sa mga ganun. Yun po ba, meron talagang formal na way? Sa amin po sa NBI, hindi po kami kumikiling sa kababaihan lamang. So, open po kami in all sexes.
babae, lalaki, we are gender sensitive. So, meron din po kaming mga nagiging kliyente na member ng third sex na nagrereklamo rin po. So, hindi po itong violation na to, itong pamomolestya na to is hindi lang po nakaakibat sa kababaihan lamang. So kami po sa NBI, open po kami regardless of what gender. We will investigate and we will cater the same way as we do to the women and children. Sa halimbawa po, may ganun. Halimbawa lang po ito, hindi ko po sinasabing ganun ng NBI. Halimbawa po, may ganun pangyayari na pinagtawanan yung nagreklamo. Meron po bang parusa yung ano pong gagawin dun sa saan po magrereklamo yung nagreklamo na siya ay parang tinawanan o siya ay hindi kinausap, yung ganyan. Meron po naman siguro kayong kaakulaang parusa. In terms of legal elements, Your Honor, I think I'm not in the proper position to answer that, but our lawyers. However, I may say that this can contribute to the trauma of that person. So, mahirap po kasi, hindi lang sa babae, mas lalo na siguro sa mga lalaki, kaya hindi sila basta-bastang nagrereklamo na walang naniniwala sa kanila or less po ang pagdinig sa kanilang reklamo dahil ba sa lalaki sila. So, kami po sa NBI, we are gender sensitive. As much as possible, we will help. Lahat po na nagrereklamo, iimbestigahan po yan the same way that we cater to the women and to the girls who suffer from the same sexual molestation, abuse, and rape po.